Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas, B. Gitnang daanan o lane, C. Gawing loob na daanan o lane. Ang tamang sagot letter A. Daanan o lane sa gawing labas. Ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw ay A. Mayroon kang right of way kapag kumikislap ang pulang ilaw at paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Magmabagal at magpatuloy sa sangang daan na may pag-iingat. C. Ang mga sasakyan ay tumatawid mula sa kabila. Ang tamang sagot letter B. Magmabagal at magpatuloy sa sangang daan na may pag-iingat. Nasa expressway ka at mayroong pulang kumikislap na ilaw sa taas ng bawat linya. Dapat kang A. Magmaneho ng dahan-dahan, B. Umalis sa susunod na labasan, C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot letter C. Huminto at maghintay. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan, B. Biglang pumreno, C. Magmabilis. Ang tamang sagot letter A. Magdahan-dahan. Nagmamaneho ka sa expressway. Hihinto ka lamang kapag A. Nagbaba o nagsasakay ng mga kargamento, B. Kapag tatawag para sa emergency, C. Magtatanong ng direksyon. Ang tamang sagot letter B. Kapag tatawag para sa emergency. Napansin mo na ang iyong sasakyan ay patuloy na tumatalbog kapag umaapak ka sa preno. Ano ang ibig sabihin nito? A. Pudpud na ang mga shock absorber, B. Pudpud na ang mga gulong, C. Wala sa gitna ang manabela. Ang tamang sagot letter A. Pudpud na ang mga shock absorber. Papalapit ka sa isang kanto kung saan maraming sasakyan. Mayroong mga linya na may pagmamarka ng kalsada. Sa huling sandali na pagtanto mo na ikaw ay nasa maling linya, dapat mo A. Pilitin na makadaan, B. Huminto hanggang sa mabakante ang lugar, C. Magpatuloy sa linya na iyon. Ang tamang sagot letter C. Magpatuloy sa linya na iyon. Ano ang dapat mong gawin kung ang isang paparating na sasakyan ay napilitang tumawid sa gitna ng linya upang hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang umalis sa kanyang lane? A. Huwag itong pansinin sapagkat ikaw ang may karapatan sa daan, B. Bumusina at pailawin ang mga headlights, C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ang takbo at magbigay ng daan. Ang tamang sagot letter C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ang takbo at magbigay ng daan. Ang tamang pagsuot ng 3-point seatbelt ay A. Sa ilalim ng balikat, B. Paikot sa balikat at kandungan, C. Sa ibabaw ng braso. Ang tamang sagot letter B. Paikot sa balikat at kandungan. Iiwanan mo ang iyong sasakyan sa kalsada. Kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina? A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas, B. Kapag iiwanan mo lamang ito ng mga 5 minuto, C. Kapag nasa 40 km/h zone. Ang tamang sagot letter A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. Kung bababa ang pasahero sa kotse, ano ang bahagi ng sasakyan ang pinakaligtas babaan? A. Kaliwang pintuan, B. Kanang pintuan, C. Likod ng sasakyan o hatchback. Ang tamang sagot letter B. Kanang pintuan. Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa mga seatbelt? A. Ang driver lang ang dapat magsuot ng seatbelt, B. Ang pasahero sa harapan lamang ang dapat magsuot ng seatbelt, C. Ang lahat ng mga upuang may seatbelt ay dapat ng maayos.
Ang tamang sagot letter C, ang lahat ng upuang may seatbelt ay dapat ng maayos. Kapag nakakita ka ng ilaw pantrapiko na nagpalit mula dilaw, anong kulay ang dapat mong asahan na susunod? A. Amber, B. Pula, C. Asol. Ang tamang sagot letter B, pula. Ikaw ay naghahanap ng lugar kung saan pwede iparada ang iyong sasakyan. Ang lugar ay puno maliban na lamang sa puwang na minarkahan ng PWD o Person with Disability. Ikaw ay A. Gamitin ang puwang na ito kapag ang ibang lugar ay puno. B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. C. Gamitin ang paradahan may kapansanan man o wala. Ang tamang sagot letter B, hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. Ayon sa Republic Act 8750 o Seatbelt Act, legal ba para sa mga bata na wala pang 6 na taong gulang ang umupo sa kandungan ng matanda sa harapang upuan ng sasakyan? A. Oo. B. Oo kung wala nang bakanting upuan sa likod. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C, hindi. Kailan mainam mag-practice ang mga student driver? A. Sa gabi, B. Sa rush hour, C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Ang tamang sagot letter C, kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Totoo ba na ang student driver ay hindi hinuhuli sa anumang paglabag sa batas trapiko? A. Totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nagtuturo. B. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nag-aaral. C. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay lamang sa mga professional na driver ng sasakyang publiko. Ang tamang sagot letter B. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nag-aaral. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nakaramdam ng pagod habang nagmamaneho? A. Magpatuloy sa pagmamaneho pero uminom ng gamot. B. Magpahinga hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at pindutin ang hazard warning na ilaw. Ang tamang sagot letter B. Maghintay hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. Sa linya ng paghinto bago ang tawiran ng mga tao, ang driver ay inasahang A. Magpatuloy, B. Huminto, C. Umapak sa preno. Ang tamang sagot letter B. Huminto. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? Ang babala na ito ay para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na berding ilaw. Ang tamang sagot letter B. Umiindap na pulang ilaw. Sa karaniwang kondisyon, ano ang pinakamababang ligtas na distansya sa pagsunod? A. Hindi bababa sa 4 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. B. Hindi bababa sa 6 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. C. Hindi bababa sa 2 segundo na inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang tamang sagot letter C. Hindi bababa sa 2 segundo na inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Papalapit ka sa intersection na may maraming sasakyan. Maraming lane na may mga marka. Sa huling sandali na pagtanto mo na nasa maling lane ka, dapat kang A. Ipilit ang iyong daan. B. Manatili sa lane na iyon. C. Huminto sa walang dumadaang mga sasakyan. Ang tamang sagot letter B. Manatili sa lane na iyon. Upang mabawasan ang pinsala sa iyong sasakyan sa kapaligiran, ano ang dapat mong gawin? A. Pumreno sa maayos na oras. B. Gumamit ng makitid na mga kalye.
C. Gumamit ng mga busy na rota. Ang tamang sagot, letter A, pumreno sa maayos na oras. Ito ay mahalagang kagamitang pangkaligtasan ng isang sasakyan kung iiwanan ito. A. Parking brake. B. Headlight switch. C. Busina. Ang tamang sagot, letter A, parking brake. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan ang takbo at makipagkarirahan. B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. C. Biglaang magpreno. Ang tamang sagot, letter B, unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi totoo. C. Walang sagot. Ang tamang sagot, letter B, hindi totoo. Ang biglaang pagpreno na nagreresulta sa banggaan ng mga sasakyan ay posibleng epekto ng A. Hindi pagsusuot ng seatbelt. B. Sobrang laki, inflated na mga gulong. C. Pagtutok o tailgating. Ang tamang sagot, letter C, pagtutok o tailgating. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mga mata ng driver. B. Bumalik sa original na lane ng maingat. C. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. Ang tamang sagot, letter B, bumalik sa original na lane ng maingat. Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada? A. Huminto agad at magbigay ng go signal pagkarating sa intersection. B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. C. Para mas agresibo. Ang tamang sagot, letter B, para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pag walang bahala sa sinyas trapiko. B. Pagmamaneho ng lasing. C. Initial na traffic violation. Ang tamang sagot, letter C, initial na traffic violation. Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC? A. Dagdag pundo para sa mga nagbabantay ng weighing scale. B. Para punduhan ang sahod ng mga traffic enforcers. C. Para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Ang tamang sagot, letter C, para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at cable ng clutch? A. Palaging hugasan ang cable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang cable sa gasolina. Ang tamang sagot, letter B, palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C, lahat ng nabanggit. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangang daan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C, lahat ng nabanggit. Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho ka ng paakyat na daan sa bilis na 60 km kada oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot, letter A, mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Gamit ang panlinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa.
makinig sa malakas na kanta paggamit ng mobile? C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot letter B. Pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta paggamit ng mobile. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pagdaan sa highway. C. Pag-U-turn sa highway. Ang tamang sagot letter A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Saan maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pa kaliwa. B. Nakatuon pa kanan. C. Nakatuon pa ibaba. Ang tamang sagot letter B. Nakatuon pa kanan. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho. B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. C. Mga driver na nagpapatuloy sa pagbiyahe kahit flat na ang gulong para maiwasang ma-impound. Ang tamang sagot letter B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. B. Kahit sino basta paglabag ay nakapaloob sa Republic Act 4136. C. Kahit sino basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot letter A. Mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak ng driver's license o DL na may otoridad na magmaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng masasakyan na automatic transmission. B. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual. C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaring magmaneho ng may automatic na transmission. Ang tamang sagot letter C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. Kung huminto ka sa intersection, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. B. Pula. Upang walang madisturbo. C. Dilaw. Upang ang pag-text ay humaba. Ang tamang sagot letter A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na may kaalaman sa pagsasaayos pinansyal. B. Mga driver na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan. C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Ang tamang sagot letter C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Sa intersection, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang pang-emergency? A. Huminto. B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. C. Kumaway sa sasakyang pang-emergency at sabihang maghintay. Ang tamang sagot letter B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. Ano ang kahulugan ng warning sign na ito? A. Paparating sa bawal mag-overtake na daan. B. Isang direksyon lamang. C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Ang tamang sagot letter C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Katapusan ng kalsada. B. Krus na daan. C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ang tamang sagot letter C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay pula na pabilog, oktagonal o baliktad na tatsulok?
A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. Ang tamang sagot, letter A. Nagtatakda o nagbabawal. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon. Ang tamang sagot, letter B. Nagbibigay babala. Ano ang maaaring maging traffic violation ng isang driver na nag-overtake sa isang intersection na may isang lane lamang papunta sa iisang direksyon? A. Pag-overtake sa isang intersection. B. Obstruction. C. Pagbaliwala sa sinyas trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Pag-overtake sa isang intersection. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot, letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, iskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan sa kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ang may karapatan sa daan lalo na mula ka sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Ikaw ay nagmamaniho sa municipal road na may bilis na 80 km/h nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada. Ano ang dapat mong gawin? A. Maghanda sa pagbagal. B. Tapakan ang brake. C. Magpatuloy sa pagmaniho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang brake. Maaari bang payagan ng driver na sumakay ang pasahero sa bubong o takip na sasakyan? A. Oo, kung walang reklamo at pumayag ang mga pasahero. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Ano ang kailangan mong suriin upang magkaroon ng maayos na pagtingin sa paligid habang ikaw ay nagmamaneho? A. Tamang pag-aayos ng upuan ng driver at salamin sa gilid at likuran. B. Bukas na mga bintana. C. Lahat ng ilaw ay malinis. Ang tamang sagot, letter A. Tamang pag-aayos ng upuan ng driver at salamin sa gilid at likuran. Ano ang mga code ng driver's license o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi profesional ng maliit na sasakyan? A. 1, 3. A. A1. D. B. 1, 2, 4, 6. A. A1. B. B1. B2. BE. C. 1, 5. A. A1. CE. Ang tamang sagot, letter B. 1, 2, 4, 6. A. A1. B. B1. B2. BA. Kung nagmamaniho sa daan o lane na malapit sa dulo nito, ano ang una mong dapat gawin upang makapasok ng hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? A. Lumipat bigla ng daan o lane sa kaliwa. B. Iangkop ang bilis ng daloy ng trapiko. C. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang daanan o lane. Ang tamang sagot, letter B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. B. Bahagyang nakapatong sa apakaan ng paa. C. Marahang nakaapak sa preno at kambyo. Ang tamang sagot, letter A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa.